Inaabang ngayon, lalo na yung impeachment trial. Day 10. Day 10 na ba? Day 10. Sasabit na yung engineering report. Yan. Di ba? Sobrang plugging na nga doon. Oo. Sobrang plugging na nga nung mga... In a good way, in a bad way. Eh, di ba ngayon, ibenta na lang ni Chief Justice Corona? Yung mga property, di ba? Yung mga condominium, di ba? Curious na. Okay na tayo. Ito na. Dapat ma-impeach nga yan. Okay, mga dapat nyo bang malaman ito? Yung tinatawag na isda ng masa, yung galunggong o Gigi. Diba, imported na po. Daangkat na po natin ang galunggong mula sa ilang karatig bansa ng Pilipinas. Gaya ng Taiwan, maunlad na tayo, may pabili tayo ng import. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, bumababa na raw, hindi lang ang mga huling galunggong, kundi iba pang isda noong 2011, kumpara sa mga nakarang taon ng kanilang sinisisi, overfishing at iligal na pangisda. Bukod sa galunggong, humina na rin ang pangisda ng tamban sa Zamboanga del Norte. Kaya nagresulta yan ng pisong pagtaas ang kada lata ng dalawang brand ng sardinas. Kaya para po na nagkakulangan sa mga isdang dilata, nag-angkat nung nakarang taon nasa 800,000 metriko tonelada ng isda. Yan, nung nakarang taon pa nag-angkat, ngayon lang natin nalaman. At tinago sa atin. Dapat nun natin alam, para yung mga tao alam, imported to. Eh, nalaman nila kasi iba lasa. Diba kaya nabuking sa mga tindera din, mamimili. Hindi, at saka dahil dahil nagtaas na ng piso yung dalata. Yung sardinas, pero yung galunggong, mababa pa rin. Kasi yun yung ginagamit daw yung tamban din. Tamban sa Buanga. Galunggong nabibili sa palagi. Papaksiw yan. Papaksiw. Prito. Tilapia. Tilapia na lang. Sa ibang balita naman, tinamaan naman ng fish kill ang Lake Cebu sa South Cotabato. Tinatayang, ito naman ang problema, aabot sa 48,000 kilo ng tilapia ang apektado ng fish kill na nagsimula pa raw noong Sabado. Pero ayon sa isang provincial agriculture officer doon, hindi naman daw ito dapat ikabahala dahil natural lang na magkaroon ng fish kill tuwing pabago-bago ang panahon. Ang DOH naman nagbabala sa pagkain at pagbebenta ng mga isda o anumang namang dagat na biktima ng fish kill. Maaari raw kasi ito magdulot ng pananakit ng ulo, pagsusuka o diarrhea. Apektado na rin po ang ikinabubuhay ng mga mangingisda at tindera dahil sa fish kill. Samantala, matapos naman po ang nangyaring paluloob at pagpatay sa may-ari naman ng isang laundry shop sa Santa Cruz, Maynila kahapon, patuloy pa rin po ang paghahanap sa 4 na suspect na may kagagawan sa krimen. Sa investigasyon ng MPD Homicide Division, nagpakilala raw ang mga suspect na maintenance technician ng mga washing machine. Pero nang makapasok sa loob ng shop, bigla na lang nilang tinutukan ng baril ang mga empleyado, ginapos at binusalan ang mga ito. Nung bubuhay na po ng kasama ko yung ilaw, bigla na lang po nila kami tinutukan ng patalim sa tagiliran tsaka po sa leeg. Tapos sabi po nila, huwag kami mag-iingi kasi papuputukan din daw po nila kami ng baril. Sabi po, huwag daw po kami na papalag. Makisama na lang daw po kami para hindi daw po kami mamatay. Dali-daling inakyat ng mga suspect ang kwarto ng mga may-ari ayon pa sa isang empleyada. Nanlaban daw ang kanilang amo na si Kelvin Chow kaya ito pinagsasaksak. Dead on arrival sa ospital si Chow habang inoobserbahan naman sa ospital ang kanyang may bahay na si Charlene maging ang kasambahay ng pamilya na parehong nagtamo rin ng multiple stab wounds. Sa kanilang pagtakas bitbit ang mga alahas at pera, tinangay pa nila yung 4 na taong gulang na anak ng may mag-asawang biktima para maging pananggalang. At matapos ng ilang sandali, nakita na lamang ang bata sa may Tomas Mapua at Alvarez Street kung saan ito iniwan ng mga suspect, gayon din ang sasakyan ng pamilya. Ang investigasyon sa madugong pagnanakaw sa isang pamilyang Chinoy, pag-uusapan natin mamaya sa Talakayan with Igan. Maaari po kayong makilahok sa aming talakayan, mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Samantala, natagpuan sa isang warehouse sa Binondo, Maynila ang 22 155 projectile vintage bombs. Nakuha raw mga bomba sa ginigibang divider ng isang 3 palapag na gusali sa Habanero Street. Agad dinala sa Explosives Ordnance Unit ng Manila Police District ang mga nangangalawang na pampasabog na ginamit pa noong mga panahon ng Hapon. Ayon sa Explosives and Ordnance Division ng MPD, kahit pasyon na lamang ang mga ito, delikado pa rin kung hindi maisusurrender sa mga eksperto. Kaya pa raw nitong sirain ang isang bungalow type na bahay. At paniwala ng mga pulis, itinago ito ng may-ari para ipabakal na lubos na delikado gaya ng nangyaring pagsabog sa Taguig kamakailan. Nakatakdang i-turnover ng MPD ang mga vintage bomb sa EOD ng Camp Crame o NCRPO para sa proper disposal. 3 araw matapos mag-collapse at na-comatose ang boksingerong si Carlo Maquinto, wala pa rin pong senyales na bumubuti ang lagay niya sa ngayon.
At base sa mga pagsusuri, subarachnoid hemorrhage ang sanhi ng kanyang pagkakakomatose. Ito ay ang pamumuo ng dugo sa membrane na bumabalot sa utak. Kung malakas ang pinsalang tinamo ng ulo, posibleng mapunit ang membrane nito o maapektuhan ng ilang ugat at magdugo ang utak. Kwento ng kapatid niyang si Virgie, binilin daw ng doktor na kausapin nila ang boksingero. Hindi man daw kasi nakasasagot ay nakarinig pa rin daw ito. Ayon naman sa ama ni Maquinto, hindi raw niya inakalang mapapahamak ang kanyang anak sa pinili nitong trabaho. Gusto raw kasi ng boksingero na umangat sa buhay at sumunod sa yapak ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kaya pakiusap ngayon ng mga kaanak ni Carlo, panalangin para sa kanyang agarang paggaling. Aminado naman ang Games and Amusement Board, wala silang insurance para sa mga boksingero, ngunit matagal na raw nila pinag-aaralan ang pagbibigay nito. Masyado raw kasi mataas ang hinihinging premium ng insurance companies. Sa ngayon, nasa 8,000 pesos lang ang kinikita ng isang boksingero kada laban. Tanging Philippine Charity Sweepstakes Office lang at ang 2 million peso Boxers Welfare Fund ang maaasahan ng mga boksingero sakaling malagay sa alanganin ang kanilang buhay. Actually, pinakita ng mga doktor yung kung paano humahampas yung utak dun sa, syempre yung skull natin, no? Yun yung nakapaligid dun sa utak. Eh, bawat suntok sa'yo, yung utak mo humahampas dun sa parang bato na nagpupunta sa atin. Huling laban ni Manny, may mga slow motion kada round. Right. Kita mo talaga eh. Parang nayayanig eh, di ba? Tapos sila ng sportos eh. Nayayanig yung Tapos ilang beses mo nararamdaman yun within a fight, tapos within your whole career, di ba? Actually, kung malapitan round ka, one maririnig mo yung tunog ng suntok talaga. Yung, Ay, oo, yung... Sabi nga ni Jerry nung ano eh, sa round 1, ramdam nila. Eh kada yun ang tama, Oo nga. manhid na yun. manhid ka na. Kaya hindi nalalam. Kaya nga nagtatanong siya kung kailan ba, yung palang epekto nito, pwedeng taon, pwedeng immediate, kagaya nung nangyari dito kay Carlo. Tsaka pwede rin na talagang after, minsan nga may mga nagre-retiro na sakalang lumalabas, di ba? Nagkakaroon ng effects talaga. Usually napaparalyze sila, nabubulag. Or kaya, oo, yung sakit Tsaka yung kwento ni Jerry tsaka ni Manny, isa, after nung laban nila, umiihi sila dugo. Dahil tinatamaan pala yung liver. Ang hirap din, ano? Mahirap. Tapos swertihan pa, bilang mula sa daliri mo talaga. Sino yung aangat talaga? Dagdagumpay. mahirap kumita ng pera. Okay, sa matalang harap naman sa ombudsman, si Raymond Banalo, testigo sa kidnapping case laban kay retired Major General Jovito Palparan at iba pa niyang kasamahan. Matapos naman dukutin yung dalawang estudyante ng University of the Philippines. Kaya para po sa kanya sariling reklamo, kaugnay ng pagdukot at pag-torture raw sa kanya. Pinanindigan ni Manalo na nakasama niya itong UP student na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan nang dukutin siya ng mga militar. Sila Karen at saka sila Shirley, nang makita ko silang pinapahirapan, torture yung dinas ng dalawang UP student. Nung panahon na kami ay nasa Limay, Bataan. Si Sherlyn Cadapan ay pinahiga nila sa bangko nang nakatuwad yung bangko. Na binitin siya ng, parang nabitin siya ng patibarik na ganyan. Nandito yung ulo niya, nakatali yung isang paa doon, nakatali yung isang paa dito. Si Karen ay nakagulong. Halos pinaglaruan ng kahoy yung maselang bahagi ng ari nila. Bukod kay Palparan, dawit din sa kanyang reklamo si dating AFP Chief General Hermenes Esperon, ilang miyembro ng CAFGOT, ilang barangay official sa San Miguel, Bulacan. Muli na may kinuwento ni Manalo ang kanilang naranasan paghihirap ng dalhin sila sa Fort Bagsaysay. Dating doon sa Fort Magsaysay, doon kami nakaranas ng iba't ibang klaseng torture, yung pahigaing ka sa simento habang nakatali ang mga kamay at paa mo. Binubuhusan kanila ng tubig sa ilong at sa bibig at pinagtatatadyak ang ka sa iba't ibang bahagi ng tiyan, dibdib, tagliran. At nakaranas din kami ng mga matitinding paso. Pagkatapos namin makasurvive sa mga matitinding torture sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, dinala kami ni Rizal Hilario at saka ng Harry Balyaga na yan kay Jovito Palparan sa Barangay Hall sa Pang San Miguel, Bulacan. Ayon naman sa abogado ni Palparan na si Atty. Narzal Malyares, hindi pa rin daw tiyak kung kailan lalabda ng kanyang kliyente pero bakila ulit na itinanggi ni Palparan na may kinalaman siya sa mga bintang. Diba dito nag-ausap ng Secretary Robredo at yung mga abogado niya na sa Camp Aguinaldo dapat didiretso itong si Palparan. Para at least di ba, masecure siya eh. Dahil siyempre kalaban niya rin dito, hindi rin biro, no? Yung makakaliwa